Secretary Berna Romulo Puyat na ang tanging pagkakataong nakaharap si KRD ay nang minsang makamayan niya ito. Ngayon daw niya napagwari kung gaano kamahal ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo si KRD Manalo. At batay anya sa nakita niyang pagbuhos ng pamimigati at pagmamahal ay natanto niya kung anong uring tao si KRD. Nakapag-attend na ako ng funeral ng maraming tao. Ngayon lang ako nakapag-experience ng ganon, yung iyak galing sa loob. Nung dumadating na yung coffin, lahat ng tao sa taas, yung iyak talagang, yung ang sasama ng loob. Lalaki, babae, ganun lahat. Pati kami, nasa harap kami. Hindi namin mapigil na naiiyak na rin kami kasi nararamdaman namin yung kalungkutan ng buong lahat ng tao na sa tabernakulo. Nararamdaman mo, imposibleng hindi mo maramdaman. Ngayon na naiiyak ako pag naaalala ko kasi parang nalulungkot ka rin. Dahil alam mong may nawalang doon ko lang na talagang ganong kamahal ng lahat ng tiga-iglesia, si KRD. Kasi, napakagaling niya, napakabait niya. Obserbasyon pa ni Undersecretary Romulo Puyat sa kasimplihan ng libing. Strike din sa akin, napakasimple. Walang nagsalita, walang arte, and yet, kahit na simpleng-simple, yung pagkasimple niya, mas naging solemn, mas naging mataas. Feeling ko, I was in the presence of a king. Hari ang kasama ko. Hindi mo kailangan ng maraming kaartihan para bigyang galang ang isang hari. Yun ang naramdaman ko. Ito rin anya ang naging daan para maunawaan niya ang pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Iba pala talaga ang iglesia. Yun lang ang right after tinawagan ko lahat ng mga kaibigan ko tiga-iglesia, sabi ko, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit iba ang Iglesia ni Cristo, iba yung pananampalataya ninyo, yung solemnity, ibang klase. Words cannot describe kung ano yung naramdaman namin at yung honor. At mapalad kami na we were able to share it not only with sila Ka Tenny and Ka Eduardo, but kasama ninyong lahat. Si dating Congressman Baby Asistro, pinanood ang libing sa telebisyon. Hindi ako nakakita ng ganong ka-time-time. He must have touched so many lives na ipinagtatakal na parang may hangin dumating na hindi nila alam kung ano. Na ipinagtatakal na anong ginawa nito? Bakit ganito na lang ang pagmamahal? Ganito pala siya kamahal. Sa buhay ko, hindi na ako makakita ng kamukha ng KRD. Ginawa ni KRD sa kanyang buhay sa loob ng 84 years. No doubt, we cannot question his great accomplishments in his entire existence. At kami ay naniniwala na ang iglesia ay magpapatuloy sa sino mga halili sa kanya sapagkat ang iglesyang ito ay natayo sa tamang pundasyon. We're very, very proud of Executive Minister Eranio Manalo, and I say again, Iglesia ni Cristo will endure for all time. With his teachings, it will live on forever. Kami po ay nagpunta dito to pay our respect to a great man. Nakikiisa po ang pamilya namin Cayetano sa kawalan niya at alam namin po na hindi siya mawawala sa puso ninyo, sa puso natin. Damang-dama po namin ang lubusan pangungulila po, hindi lang ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ngunit sa lahat ng nagmamahal kay KRD, hindi lang sa buong bansa at sa iba't ibang parte ng mundo. We all will miss him at ang
kapatiran na Iglesia ni Cristo was very fortunate na for so many years siyang namumuno. At ako rin naman ay naniniwala na si Ka Eduardo din ay ipagpapatuloy lahat ng nagawa ng KRD. Kami po ay nakikiramay ang buong konseho ng Maynila. So again, my condolence, and I look forward to the many years ahead and the big celebration dito sa 100th anniversary, 5 years from today. His vigorous espousal of the separation of church and state will always be remembered, and his quest to unify the Filipino people, not only here but abroad, shall always be remembered. Kita na natin na dahil nga sa naipapakita ng mga kapatid, yan din ang refleksyon ng liderato ni KRD na malaking bagay sa aming misyon sa Philippine National Police, ang peace and order. Kaming pamilya Gingo na nakikiramay sa pamilya ni KRD Manalo at sa lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Para pahayag ang aming pagkilala sa naging papel niya dun sa buhay ng mga mamamayang Pilipino, sa pagkakataguyod niya ng Iglesia ni Cristo bilang isang institusyon sa Pilipinas, at pinalawak pa ito sa hanay ng mga Pilipino sa ibang bansa. I mourn the passing of the late executive minister. Hindi lang naman siya acknowledged spiritual leader. Alam mo si KRD, hindi naman siya public figure, no? He stuck to being low profile at saka they took care of his flock. Hindi naman siya nakikialam sa politika. I think he is an example of a leader that separates the state from religion, by separation of state and religion. Ang sambayan ng Pilipino, ako po at ang aking pamilya sa pagkawala ni KRD. Ang kanyang pangalan ay mananatili sa iglesia at yung mga iniwan niya mga pangaral at mga ehemplo ay nandiyan pa rin yun. Hindi mawawala yun sapagkat yun ang magiging batayan ng mga kapatid natin sa iglesia. The members of the Iglesia ni Cristo are law-abiding, disciplined, peaceful, wonderful, fantastic. Fantastic. I have not seen anything like that in the country. Si Mrs. Laura Salita may gustong gawin habang nakikita niya sa telebisyon ang pagluha at pamimigati ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo habang bumubuo sa kanila ang malakas na ulan. Ako'y sumabaybay sa paghahatid kay KRD. Napakasolemn, napakatahimik, subalit napakalalim ng kalungkutan na aking nakita. Higit sa nakakaraming kapatid na nasa labas, inuulan, kung kaya ko lamang silang yakapin isa't isa para ipahatid, may sa ako, sa nakikiramay, I would have gladly done that. Para sa iBalita, ako si Jelmy Miranda.